Hello Libra, welcome to your reading for this week. Check natin mga energies mo. Thank you so much for dropping by Libra. If you're new, don't forget to subscribe, like, follow, patap na rin yung bell icon. Dun sa mga interesado sa private reading ko, inilagay ko sa description below. Nandyan yung link papunta sa aking official page. Doon po kayo mag-inquire. Babasahin nyo lang yan. Napakadali lang. At itatap nyo lang po yung link. Mapupunta na po kayo doon sa page ko. Okay. Overall energy mo this week, Libra, you have Moon Lore, ebb and flow. Wait lang, tatayo lang ako. Okay. Libra. Itong ebb and flow mo, ang nafe-feel ko dito is, ito yung mga highs and lows na nararanasan mo during this period, this time. Okay, it could be like a roller coaster ride lately, or it could be na yun yung course na pagdadaanan mo this week. These are cycles, no? At kumbaga, ito yung mga bagay na nagre-remind sa iyo na ganito ang buhay, 24 oras, nagkakaroon ng gabi, nagkakaroon ng araw, nagkakaroon ng period na high, nagkakaroon ng period na low, high tide, low tide, nagkakaroon ng period na okay, nagkakaroon ng period na hindi okay. So, those are cycles, those are part ng pang-araw-araw na buhay natin, journeying natin dito sa buhay natin. So, may mga bagay na pagdadaanan natin, part ng journey, pero lilipas at lilipas yun. 'Di ba? Parang yung mga seasons, no, kagaya sa ibang regions, meron silang autumn, winter, fall. Sa atin naman tag-ulan, tag-araw lang, no, basic. Pero ibig sabihin, Libra, kung ano man 'to pinagdadaanan mo, part ng ebb and flow yan, lilipas at lilipas din yan. Okay? So, yan. Ito ay kailangan nating pagdaanan. At hindi tayo dapat maging, paano ba sasabihin dito? Hindi dapat tayo mag-feel ng negative dito kasi lilipas din naman to eh. Diba? So, kumbaga, hindi laging tag-ulan, no? Minsan, sisikat din yung araw, hindi rin laging madilim, hindi laging gabi. Darating din yung umaga, di ba? So, yan lang yung intindi ko, Ewan ko sa inyo, anong interpretation niya, pero ako yun yung nafe-feel ko. And, matuto tayong sumabay dun sa agos ng ebb and flow na yan. Kasi kung i-resist mo yan, actually, hindi mo naman talaga mariresist yung natural na flow eh. Mas maganda yung maging adaptable ka, positive na sayawan mo yung flow. Makiayon ka dun sa flow ng buhay. Oo. Yan lang yung feeling ko paano natin ma-survive, maka-adapt doon sa bawat seasons na dumadaan sa buhay natin, sa bawat ebb and flow. Okay? Siguro merong mga cycle na nagtatapos or nagsisimula para sa iyo. Okay? Ano pa, card na nagre-represent sa iyo, you have Anamkara. Anamkara. Sa financial career mo, family, home, love life mo, may timing card dito. Hindi ko alam kung bakit timing card yung lumitaw sa love life mo. Tapos sa pinaka-unexpected mo naman, you have child. Oh! Okay. Oh, yung iba dito, sasabihin ko na ngayon pa lang kasi unexpected na child. Oh, pwedeng yan, majontis ka dyan, makabuo ka. O, yung mga nagpaplano, goods yun. Ibig sabihin, hindi mo in-expect, makakabuo kayo. Pero kung wala kayong plano, nako dear, yun lang yun.
Sa bottom ng deck mo, Nine of Swords. Naku, ito na naman yung card ng wala ka na naman tulog, Libra, wala kang peace of mind, or puro ka problema, dami mo na naman naiisip, stress, anxiety, no? O baka overthinking, kasi mga Libra, mahilig mag-overthink yan eh, mag-overanalyze. Tama ba? Ano ba to, Libra? Pagdating sa sarili mo, nawawalan ka ba ng kumpiyansa sa sarili mo? Wala ka na naman tiwala sa sariling kakayahan. Nawawalan ka ba ng confidence? Pull yourself together, Libra. Kaya mo yan. Yun lang yung masasabi ko. Baliktad kasi Queen of Wands mo eh. O baka iba sa inyo, feeling insecure kayo about something, no? About someone. O yung iba nakakalimutan nyo na asikasuhin sarili nyo, Libra. Kasi ito more ang nafe-feel ko dito is self-love, self-care. Oo. Nakikita ko rin dito meron kang unconditional love for someone or something na ginagawa mo. Could be yung unconditional love mo na yan eh. Yung dedikasyon mo, yung parang panata mo na talagang ito, love na love mo tong ginagawa mo, hindi mo to iiwan, o a person, a relationship, a loved one, no? Meron ditong something that is timeless. No measure, walang limitless, yan. Timeless, limitless na devotion, pagmamahal. It could be for a best friend, a special someone, a family member, or doon sa ginagawa mo. Mission mo sa buhay o kung ano man yung ginagawa mo. Okay? So, pagdating naman sa career finances mo, Libra, parang ikaw lahat sumasalo ng mga gastusin dito. Or ang dami mong sacrifices. Ikaw yung kumikita, ikaw nagbabudget, ikaw lagi yung tumutulong. Madalas inuuna mo dito dito sa dalawang cards mo na to. Madalas inuuna mo lagi ibang tao. Ganun ka magmahal, ganun ka mag-alaga, magmalasakit, ganun ka as an asawa, a friend, a jowa, a family member, ganun ka. Kaya ano nga lang kasi dito, Libra, is dahil laging hinuhuli mo yung sarili mo, napapabayaan mo naman yung sarili mo, o lalo na pinansyal. So, nakikita ko dito, may mga sacrifices kang gagawin para lang dyan sa trabaho mo, sa craft mo, sa negosyo mo, or sa pera. Para lang maibigay mo sa loved one mo, or family member, or sa person mo, pero ihuhuli mo yung sarili mo. Lagi mong pinaprioritize yung mga mahal mo sa buhay at tinuhuli mo yung sarili mo. So, parang ang nafe-feel ko itong card na to, magtabi ka, magtira ka rin para sa sarili mo. Paano naman kung ikaw naman yung nangailangan, especially sa pinansyal? Naku, lagi kong nakikita yung mga ganyang eksena eh. Walang masama dun sa pagiging gininto ang puso, generous, matulungin. Pero Diyos ko, dear, ito yung mga times na ang hirap-hirap na ng buhay at dapat tayo maging practical. Kung meron kang sapat-sapat, sobra-sobra sa kaban mo, why not? Pwede ka naman tumulong. Pero iba-iba kasi ang mga ugali, paniniwala ng mga tao. Iba kahit walang-wala sila, lahat ibibigay nila. Ako kasi nag-iisip ako. Nagiging practical lang. Kasi paano nga naman kung ikaw naman yung nangailangan, dear? Kasi dito parang pasan-pasan mo eh. Pasan-pasan mo, Krus. Pag nagkasakit ka ba, ipapa-hospital ka ba nila? Papagamot ka ba? Dadala o maalala ka man lang ba nila? Yung malasakit man lang ba sila? Hindi kita dinidemonize or whatever ni influensya. Pero pinapakita ko lang yung aspeto na baka hindi mo yun nako-consider, naiisip. Kasi nakikita ko dito, masyado kang good, masyado kang kind, masyado kang nagiging martir. Yan. May binabanggit dito about pagiging martir eh. Okay, so
bahala ka na dyan sa part na yan, decision mo na yan eh. Pero nakikita ko lang, there's a need to make sacrifice pagdating sa pera, sa career, sa sarili mo. Okay? At saka may mga bagay dito, Libra, na ewan ko, it seems that pwedeng helpless ka or wala ka lang choice kaya nagagawa mo yan. Wala ka ring choice kasi inisip mo siguro, sa'yo lang din sila lalapit, ikaw lang din yung makakatulong sa kanila. So, parang the cycle continues. No? Magko-continue lang siya na magko-continue pa ulit-ulit. So, bahala ka na whether kung gusto mo i-break yung cycle or okay lang sa iyan. Okay? And when it comes to family, home, okay, may healing dito, may mga pagkakaayos-ayos sa mga family members kung meron man nagkaroon ng mga tampuan, hidwaan, problema, conflict. Meron ding healing pagdating sa physical, sa health, no? Talagang nakikita ko very fertile ka rin. Wow, so period dito ng pregnancy. May mga gusto magdagdag ng baby or gumawa ng baby dyan, no? Very fertile. At nakikita ko rin, masagana rin yung pamilya. Nakikita ko rin dito. Kasi may, kasaganaan eh. Andyan din yung love, no? So, overall, maganda. Maganda yung energy. Pagdating sa family. Nandyan yung, wala namang may mabibigat na sakit, nandiyan yung okay naman yung pagmamahalan sa mga mag-asawa, nandiyan yung yung mga needs ninyo na nami-meet, no? So overall nakikita ko okay. At meron pang healing para pagdating dun sa mga other family members na nagkaroon ng tampuhan o mayroong manunumbalik yung yung connections. Okay, meron kayo ditong something na kinakaharap as a family pero dahil meron kayong unity, walang bagay na mahirap. Sa tingin ko, Libra, masusurvive nyo na yan. Yan, kung ano. Parang something about money eh. So, parang ang sinasabi dito, kung magtutulungan kayo as a family, kung lahat kayo gagawin lahat ng contribution nyo, parte ninyo, yung role ninyo para dun sa bagay na yun, or goal na yun, or problem na yun, most likely susolusyonan ninyo ito. Kaya nyong bunuin yan basta sama-sama kayo, tulong-tulong kayo. Kumbaga lahat may ginagawa. Okay. So, pagdating naman sa iyong love life, lumitaw yung card ng timing dito, no? May sinasabi dito na mga within a few weeks pa daw. Ewan ko. Tabayanan mo to, Libra, kasi meron ditong situation or event in question na mag-unfold siya mga ilang weeks pa. So, ito ay mala future. Prediction. Wow! So, ang nakikita ko dito is the 8 of Cups, which is pag-alis. Meron ka bang loved one na aalis? Mag-abroad or, ewan ko, magkakahiwalay ba kayo? Basta may ganun eh. So, nakikita ko dito is, pwedeng meron ka ng relationship na tatalikuran, no? May iiwanan ka na rito. Pero mga within a few weeks pa raw to eh. Kung meron mang umalis or pagbabalik yan, malalaman mo yan ng mga few weeks pa. Doon ka pala magkakaroon ng idea or answers tungkol dito sa bagay na to or closure. Doon pa lang siya mag-unfold, mag-unlock. Pero malakas yung energy dito na you're already turning your back pagdating dito sa person na to, connection na to.
tinatalikuran mo na, iniiwan mo na or iniwan mo na, no? Sa area naman ng hindi mo inaasahan, ito na nga yung sabi ko, pwedeng may mabubuntis, mabubuong bata rito. Child is also representing beginnings. So, baka hindi mo ina-expect na merong a new chapter pagdating sa love life mo. Pero this could also, parang the full na parang meron something like a new chapter, a new exciting na pag-explore, no? There is boundless energy dito. This is a time of curiosity para sa iyo. Oo, this is a time of, may mga may encounter kang mga bagong experiences, may mamimit ka, yan. Okay, so yun yung nafe-feel ko, it's like ano journeying or exploration para sa'yo, in love or in general. Okay, so you could meet a person or pwedeng magsisimula ka ng connection with a fire sign. So overall this week, you have the King of Wands. Be confident, Libra, dahil kahit gaano ka-challenging tong week na to, daming stress, worries, no? Kahit na kulang-kulang tulog mo, nakikita ko na magagawa mo lahat yan, ma-accomplish mo yan, magiging successful ka pa rin overall this week. So, yung mga signs na meron dito, may Taurus, Pisces, Aries, Leo, Scorpio, Aquarius. Okay? Tignan na natin yung closing message para sa'yo. Closing message mo, the herbalist. Learning about natural remedies that heal you from the inside out will be beneficial for you at this time. Gain the knowledge of the ancient ways and learn about herbs, teas, potions you can create for future use when needed. Sa tingin ko ito ay seeking alternative pagdating sa mga sa health mo, Libra. O, halimbawa, try mo kaya uminom ng turmeric para sa inflammation. Yan, yung mga ganyan. So, nakikita ko dito is parang nagsisik ka ng ibang remedies pagdating dyan sa health mo. Kung meron ka mang health concern. Or you're trying to be organic. Hindi ka parang tatry mo na maging healthy living, healthy diet, no? Instead na mag-rely ka lagi sa mga medicines or chemicals. So, yun lang nakita ko, parang open ka to explore, mag-try ng mga ganito, mga herbal or natural remedies. No? So, yung pinaka-affirmation mo, I allow natural remedies to heal me. So, may kinalaman siya sa healing mo, Libra. Kung ano man yung mga iba pang pwede mong i-consider, i-explore na makakatulong sa healing mo. Okay? So, yan yung mga messages for you, Libra. Sana makatulong sa iyo itong reading. Take care. God bless. Babush.